Day 3 of Vice President Sara Duterte's impeachment trial did not end on a quiet note. There were lots of back and forth with the first witness to take the stand in the historic proceedings. And giving us the rundown is mobile journalist Mary Mon Reyes. Mary Mon, first off, inungkat ng depensa kung saan nag-training ng photo and video authentication ang witness na si NBI Senior Agent Mark Calilong. Bakit daw ito kinakailangan? Ses, kahapon, nung pinakilala ng prosecution panel, itong si NBI agent John Mark Calilong, sinasabi niya nga raw na nitong 2021, NBI na siya, na-assign siya doon sa cybercrime security, nagkaroon siya ng training pagdating sa digital forensics and such. Pero kanina naman sa cross-examination na pinangunahan na mula sa defense ni Attorney Carlo Narvasa, tinatanong niya, kine-question niya itong training na nakuha ni Calilong. Pinresenta niya doon mga dokumento, to be specific, yung isa pa nga yung Articles of Martyrship ng kumpanya na MaxCore Interventures Co. At sinasabi itong kumpanya ay forensic software provider na hinandle daw yung kanyang training. Kine-question ni Narvasa kanina kung ano ba itong naging training niya, yung background niya sa digital forensics, kung yung business daw nitong kumpanya na to ay procurement ng mga equipment na may kinalaman doon sa forensics. Ang sinasabi naman kanina ni Calilong, parte raw ng procurement service yung training na meron siya. And yung ilan pa sa pinapatakbo dito na tanong, yung gusto pa nga ni Narvasa nung una, yes or no lang muna daw yung isasagot ni Calilong na ino-object naman ng prosecution na ino-overrule naman. Kasi ang sinasabi ni presiding officer Senator Chis Escudero, alam naman na raw ng NBI agent kung paano sumagot, lalo't nakasalang na raw siya sa maraming pagdinig, lalong-lalo sa House Committee of Justice. Ses. Sunod na inusisa naman, Mary Mon, ang naging threat sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zuleika Lopez. Ano ang kinahihinatnan nito? Says kung kahapon yung prosecution doon sa 2 hours and 26 minutes na online press briefing noong November 23, 2024 ni Vice President Sara Duterte, pinakita kahapon yung parts kung saan binitiwan ni VP Sara yung umano'y pagbabanta sa kanila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kay former House Speaker Martin Romualdez na may nakausap na raw siya na papatay dito kung siya raw mismo ay mapapatay. Kanina naman, ang pinresenta ng defense ay bahagi ng briefing na yan, ng online na video na yan, pero ang nagsasalita, itong Chief of Staff ni VP Sara na si Yusek Zuleika Lopez. During that time, dito naririnig na sinasabi ni Lopez na ililipat na raw siya sa Women's Correctional Facility. Yung time kasi na yan, nasa custody siya ng House of Representatives dahil cited siya for contempt dahil nga sa isang pagdinig sa House. She questioned her transfer and insisted na hindi raw siya kriminal, na meron daw threat sa buhay niya. And yung sinasabi naman ng defense, chinek daw ba netong NBI agent kung yung transcript niya ay faithful din sa sinabi doon sa video. Balikan lang natin yung bahagi sa trial kanina. Did you investigate the threats to Attorney Zuleika's life? We need a complaint for this one. That's why Yes or no, sir? Did you investigate? we did not, because there's no You did not. complaint. Okay, thank you. Complainant is still the NBI Cybercrime Division. Yes, sir. Thank you. The supposed offended parties in this case would be President Bongbong Marcos, Yes, sir. the First Lady Lisa Marcos, Yes, sir. the former Speaker of the House Martin Romualdez. Yes, sir. Did President Marcos appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did President Marcos file any criminal complaint against Vice President Sara Duterte? He made a statement. Did the President file any criminal complaint against the Vice President? I have no personal knowledge, sir. Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara? I have no personal knowledge. How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference? I have no personal knowledge.
Marymon, throughout this exchange, naging mainit din ang balitaktakan sa yes or no na estilo ng pagpapasagot ng depensa. Ano ba ang naging ruling ng impeachment court dito? Yan nga yung kanina, bago mag-start yung cross-examination ni Attorney Narvasa dito sa NBI agent, ang sabi niya muna, sagutin lang daw ng yes or no kaya mga katanungan unless sasabihin na otherwise pwedeng hindi yes or no ang isagot mo. Nung una, nagpe-presenta muna ng mga dokumento, parang pinapa-confirm niya, nakikita niya daw ba ito ni Kalilong, nakita niya raw ba yung pangalan ng kumpanya, yung website pinakita rin, yung nilalaman nito. Pero nilalabanan naman niya, hinaharang yan, nag-o-object dyan ang prosecution at sinasabi walang katuturan daw yung ganitong questioning. Dapat din daw may karapatan, wala daw sa rules ng korte na pipigilan at yes or no lang daw ang magiging kasagutan ng isang tumetestigo. Pero ang sinabi naman ni Presiding Officer Chis Escudero, alam naman na raw kung paano sumagot itong si Kalilong at kung sakali pwede niya naman daw i-qualify yung kasagutan niya. At kung sakali naman daw sa nasa records, pwede naman daw tanggalin ng defense yung hindi sagot na angkop doon sa kanilang tinatanong. So nagpatuloy naman yung questioning na ganyan, pero hindi nawawala yung objection mula sa prosecution. Una, sinabi ng prosecution na magpe-present sila ng 2 witness ngayong linggo, pero si Kalilong lamang ang naiharap nila. Ano ang paliwanag ng prosecution dito? Kanina, maaga kasing natapos yung cross-examination at hindi nagkaroon ng redirect examination mula sa part ng prosecution. Nagsabi ngayon itong prosec na hindi na raw muna nila ipepresent si Attorney Jeremy Lotto. Ito rin ay NBI Regional Director na nakalista na dapat ngayon sana sunod na ipepresenta. Next week na lang daw nila siya ipepresenta ulit at ang gagawin daw kasi nila, gagamitin nila ng maayos yung 11 trial days na allotted para sa unang article of impeachment na sinalang sa trial. Ito nga yung 4th article of impeachment, yung alleged threats ni VP Sara sa First Family at kay former House Speaker Romualdez. Pero ang nilinaw din naman kanina, ang sunod naman ng ilang ipepresent next week ay si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa Lunes, July 13. Sunod naman si Attorney Zulaika Lopez na pinag-issuehan na ng subpoena, pinagpapatawag na itong si Lopez. Sa Tuesday naman siya ipepresenta. Habang ito namang mula sa House of Representatives sa si Captain Belinda Bello, Wednesday next week na siya ipepresenta. So yan yung ilan sa naging malinaw naman ngayon. And ang nasabi naman kanina ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, kumbaga pinakikiramdaman din daw at baka maraming oras pa raw yung kakainin kapag ipinagpatuloy today. So, pinayagan din. Kumbaga, lenient din naman daw si Presiding Officer Escudero pagdating dito. Kaya, since pinakikiramdaman pa raw nila kung paano yung presentation, yung oras na nakakain, pinayagan naman daw na next week na lang ipagpapatuloy yung presentation. Dahil natapos naman daw so far, daw hindi perfect yung planadong witnesses for this week. Marymon, the prosecution is once again asking to subpoena the green box na containing the tax records of Sara and Attorney Mans Carpio, pati na ang bank records. Ano ba ang sagot ng impeachment court ukol dito? Yun nga, kababalik lang nitong green BIR box sa BIR na still selyado pa. Pero kanina, nagkaroon na rin ng ruling ng impeachment court na una doon sa request ng issuance ng subpoena regarding sa documents ni Attorney Mans Carpio, pati ni VP Sara Duterte. In order ngayon ng presiding officer yung submission ng memorandum tungkol dyan sa Monday at yung pagsaschedule ng oral arguments on Wednesday. Ibig sabihin, yung prosecution panel at yung defense team may tig 10 minuto para ipaliwanag ang kanilang masasabi o ang kanilang opinion ukol dyan. Even ang senator judges, maaari na rin magsalita tungkol doon para maging malinaw kung sakaling ipapatawag na itong kahon, ipababalik dito, wala raw malalabag na batas. Okay lang daw ba ito? Lalo't ang tinitingnan dito, yung security, yung sa privacy daw ng tax records, nitong BIR box, at kung walang ma-evade na batas pagdating dyan. Yung renewed request din sa issuance naman ng subpoena, pagdating doon sa bank records din, ay in order din na may oral arguments naman ito sa Monday. Still 10 minutes each naman ito. And yun na yung ilan sa mga abangan din natin next week. Ang sinabi naman ni Attorney Tonggol, magkakaroon daw ng verdict next week tungkol dito. Thank you for your reporting, mobile journalist Marymon Reyes, still live from the Senate.